Hey mommies! Welcome to my sit-down vlog. Habang tayo ay nagkakape, hug and a mug. Si baby, pinapanood ko sa CCTV. Ayan o. Tulog si baby. Si Prime and si Pao natutulog sila. It's 7 a.m. First time na magising ni baby kanina ng 3 a.m. na hindi siya agad nakatulog. I think may factor yung pag-lesson ko ng pumping session. That's why medyo nabibitin na siya sa milk na nai-intake niya paggabi. Although, yung sa timbang naman ni baby and sa age niya, hindi naman siya necessary na padidein sa gabi, like night feeding every 3 to 4 hours pa din. Feed on demand na ang age ni baby. At the same time, yung timbang niya is masaya naman yung aming pediatrician. And sabi pa nga kanyang pedia is good job daw kami kasi ang timbang ni baby is pang 1-year-old na. So, yay! Thank you, Lord. And today, I'm gonna share with you yung mga ganap namin previously. So, magkakape muna. Gusto ko i-share sa inyo yung mga pangyayari previously. Nag-focus ako more on sa shorts. Pero, yun yung side ko na medyo parang ASMR type lang, hindi nagkukwento, tahimik lang. Nagpa-pump pala ako, by the way. Ayan, sabi ko kasi sa previous vlog ko, mag-stop na ako mag-pump and mag-wean na ako. Pero unti-unti naman, like, yun naman ang goal. But then, meron kasi akong gustong i-share kung bakit ko naisip mag-wean or bakit ko naisip na unti-unting mag-stop ng pag-breastfeed. Hindi ko na ang electric fan para hindi naman maingay ang ating background. Okay, paano ko ba sisimulan? Recently, may huge na nangyari sa amin, sa family, and it's with my baby, kay Primo. Nung last year, parang 5 months siya, meron akong napansin na maliit na lump dito sa kanyang tenga. Parang siyang bukol na maliit. And then, hindi naman siya nauuntog, hindi siya nahuhulog. Wala akong natatandaan episode na nauntog siya or may bumagsak na gamit sa side ng head niya dito. So, as in, wala akong natatandaan. Kasi, tutok na tutok naman kaming pagbabantay kay baby. So, from there, pinakita ko kay Pao and then, yun nga, minomonitor namin siya. After a week, nag-decide kami ipa-check siya sa pedia kasi hindi nga nawawala. And then, hindi siya super hard na lump. Medyo ano siya. May konting lambot pero hindi naman super squishy type. So, nagpa-check up kami sa pedia and then hindi naman na-alarm yung pedia. Sabi niya baka kulani lang kasi yung mga babies, maraming mga kulani, lalo na sa ulo, sa leeg, ganyan. And minsan, lumalaki sila. Wait, ang ingay talaga ng background. Ano? Yun yung isa sa problema namin. Pag maingay yung background, mabilis nagigising si baby. Kaya, imbis na tulog pa siya na mahimbing, ayan, ang daming asong nagtatahulan. Ay, wala na akong magagawa. Parang highway na talaga itong street namin dito sa village na to. Anyway, so ayun. Hindi naman na bahala yung aming pedia, yung pedia niya. Pero, order siya ng ultrasound. Para at least sure kami kung ano bang klase ito, may laman ba, or gaano kalaki, under the skin ba, things like that. And then, wala namang gamot sa mga ganun. So, wala siyang gamot. More on monitoring lang. And then, sabi sa amin ng doctor is, may mga ganun daw talagang case. Minsan, nagkakacyst, like epidermal, and mga inclusion cysts sa baby. Most likely, parang nangyayari daw siya. Kahit sa sino pwedeng mangyari, wala siyang cause na kung ano man. And usually, inborn siya, nagsistart na super liit hanggang sa mapapansin na lang namin kapag lumalaki na siya. And then, sasabay daw yun sa paglaki ni baby. So, hindi naman namin in-expect na yung paglaki niya is talagang drastic change talaga. Pero, we'll get there. So, from there, nagpa-ultrasound kami. And sa ultrasound, thank you Lord, inclusion cyst naman, benign inclusion cyst. And then, under the skin siya, 2.5 cm that time. Tapos yun, medyo meron siyang fluid
sa loob, which is parang laging ina-explain ng mga doctor na nakakausap namin kasi nakatatlong doctors kami. Siyempre, second opinion, third opinion, ganyan, and sa iba't ibang hospital para malaman namin kung ano yung mga choices namin. Ultrasound kami agad doon din sa same clinic ng aming pedia, and then, ayun nga, so pinabasa namin yung ultrasound, sabi niya, okay, nothing to worry naman, lalaki yan, pero usually may chance na lumiit. Pero most likely yun nga, sasabay sa paglaki niya. And then, hindi naman daw kailangan ipa-remove agad-agad kasi si baby naman ay masigla, okay yung timbang niya, wala kaming napapansin na anumang like irritable siya, nasasaktan ba siya kapag hinahawakan kasi pinipisil ng pedia, and kapag ka tinatouch-touch namin minsan, wala siya, parang wala naman siyang nararamdamang sakit or what. Although, meron siyang episode na nagkakamot-kamot siya. Pero, napansin namin yun, both naman ng head, both ng ears, and mahilig talaga siyang magkut-kut-kut-kut ng muka, ng kahit na sinong may karga sa kanya, or sa sarili niya, parang pampaantok niya. Gaganyan-ganyan siya. Kaya minsan, nagagasgas yung tenga niya kapag mahaba yung kuko niya. So, anyway, so, minonitor muna namin kasi yun ang instruction din ng aming pedia. So, monitor kami. Sabi pa pala ng aming pedia is usually daw, pwedeng ipa-remove, pwedeng nandun lang. Yung iba nga daw, parang tumatanda na merong cyst sa ulo. Ganon. So, yun ang ina-expect namin. Okay naman. And then, after a month, napansin ko na parang lumalaki siya. Parang lumaki siya ng, let's say, 1 cm or half inch, parang ganun. Basta may change kasi pinicturean ko din. So, sabi ko, parang lumalaki to. Nag-chat ako dun sa aming doctor. So, parang inisip ko, kung i-compute ko within a month, ganun na yung laki niya. Kung ganun lagi, consistent yung paglaki niya, lalaki yun ng sobrang laki kapag dating niya na ng, alam mo yung habang tumatanda siya. So, parang na-alarm na naman ako. Sabi ko, sige, kailangan ko to ipa-check agad. Kinonsult namin ulit yung aming doctor, and then sabi niya, ni-refer niya na kami sa ENT to check kung kailangan bang i-surgical removal na. Kasi nga lumalaki. Although, yung isa sa mga pinabadnayan pala ng aming pedia is basta walang redness, hindi siya warm to touch, and walang bruises, walang lumalabas na fluid or nana or what. Walang sugat, ganyan. So, iniingatan talaga namin yung bukol. Iniingatan namin na masagi, mauntog, or what. Sobrang bantay kasi, syempre nakakakaba. So, and after that, pumunta kami ngayon sa ENT, sa hospital, and then, chinek naman siya ng ENT. Sabi ng ENT, gumagalaw naman yung bukol, and then, malambot nga siya. Explain niya, may keratin sa loob. Sabi niya, so, chinek niya yung ultrasound. Siyempre, sabi niya, yung ultrasound, hindi naman siya yung pinaka magbe-base kung anong klaseng bukol siya, kung may dapat pang ipag-alala or hindi. So, ang ending talaga, kailangan siya ipa-remove. Although it's not urgent, it's not emergency, still monitor, and then parang schedule removal na lang. Tinanong namin kung baka pwedeng mag-intay ng 1-year-old. Magde-decide kami kung kailan, hindi kami sign kung kailan ba dapat namin ipa-remove. Pero, decided na kami na, syempre, hindi siya matatanggal unless ipa-remove, ipa-surgery. So, nasa mindset na namin yun. Yun nga lang, hindi pa kami makapag-decide when. Una, kasi mag-birthday na si Kenzie nung that time, like 3 months, mag-birthday na siya. So, sabi namin, intayin kaya muna namin para at least mapabinyagan namin, mapa-birthday, tapos saka yung surgery. Pero, nasa isip din namin, pa-remove na kaya namin kahit baby pa siya. Inisip ko kasi yung mga like risks and complications. Syempre, sabi nung ENT, pwede naman kami mag-intay 1-year-old para at ease kami na okay, mas malaki na si baby. And more on sa risk lang ng parang side effect ng, kasi i-general anesthesia siya kasi pedia patient, baby. So, hindi siya pwedeng local anesthesia lang nagising, isa-sedate siya kasi syempre malilikot ang ganyang age. So, yun, under general anesthesia, sedate, and may confinement. So, sabi ko, okay Lord, bigyan nyo kami ng sign. Dapat bang ipa-remove namin to? Dapat mag-intay kami ng 1-year-old or pag toddler na si baby. Kapag nag-stay siya na ganun kalaki, kasi nung pina-check up namin siya, para siyang, nag-start siya ng
pea-size, tapos naging jollen, tapos pina-check up namin, parang naging calamansi type. Tapos, nung pina-remove namin, parang, ano na siya, lansones, malaking lansones na siya. So, ganun kabilis yung growth niya. And then, hindi na naman kami mapakali. So, sabi ko, sige, ipa-second opinion ko muna. So, nagpunta kami ng ibang ospital kasi nanghingi rin kami ng rate kung mga magkano aabutin doon sa ospital na yon and doon sa doktor na yon. So, from there, hanap kami ng ibang option. Pumunta kami sa Philippine Children's Hospital and then nagpa-check up kami sa pediatric surgeon kasi that time medyo naguguluhan ako bakit hindi kami sa pediatric surgeon ni-refer nung pedia niya, sa ENT kami ni-refer. So, sabi ko, sige, para merong ibang opinion from other expert, which is a field ng pediatric surgeon, since pedia patient siya, sabi ko, pa-check up ako doon. Kasi nagbasa-basa din ako sa Reddit kung isa mga same experience ang mga moms sa ibang bansa and doon sila sa pediatric surgeon nire-refer and doon, yun ang nag-surgery sa kanilang babies. So, dahil kabado kami, syempre, kailangan namin ng other option. Kasi apparently, doon sa hospital na pinuntahan namin, doon sa ENT, sa hospital na yon is walang pediatric surgeon. Parang general surgeon lang. So, naghanap ako and then pinakamalapit is Philippine Children's kasi next na doon Makati Med. So, since mas malapit sa amin, mas accessible si Philippine Children's, pumunta kami doon. Nakita kami ng pediatric surgeon. Same yung kanyang diagnosis. So, doon syempre malalaman lang kung anong klaseng bukol yun kapag pina-remove kasi ipapabiopsy yun. Yun din yung sabi ng ENT. So, kung gawin man yung surgery like urgently or later on, isa lang yung pinaka-solution which is surgical removal and then isa lang yung pinaka-main na gagawin. Ipabiopsy yung bukol para at least kami na hindi delikado yung bukol and benign lang siya and hopefully, Lord, benign lang siya kasi from this moment, nag-iintay pa lang kami ng result ng kanyang biopsy. And then, may order pala yung pediatric surgeon na ipa-CT scan. Yun ang bago sa sinabi ng doktor, ipa-CT scan. Which is, sabi nung ENT namin, hindi naman kailangan nun kasi parang confident siya na under the skin lang siya. So, sa CT scan kasi, syempre mas doon madedetermine kung nasa loob ba siya, nakakadikit ba siya sa skull, or more, like that. So, edi yun, okay naman. Sabi, hindi naman daw nakikitaan ng urgency. Sabi nung pediatric surgeon na i-remove agad. So, pwede kami mag-decide kung toddler na siya, saka ipa-remove. And then, apparently, mas mahal yung binigay niyang quotation doon. So, medyo nag-alangan din kami. Siyempre, marami kaming dapat i-consider. It's not just yung pagkakataon na to na kailangan ba i-urgent kasi naawa din kami kay baby kasi ilang months lang ba siya? Parang 9 months, 8 months, 9 months lang siya noon. Tapos, surgery na siya. So, parang gusto namin i-delay ng kaunti para maging toddler siya. Although, sabi nila, mas okay nga daw na baby pa, surgery, like 3 months and up, ganyan. Para at least mas mabilis yung healing. Tapos, alam mo yung mas less na malikot sila, mas less na chance na magalaw nila yung surgery wound or mga things like that. And, mas mabilis nga ang healing. Pero, okay naman so far, sabi nung doctor na yon, actually pangatlong doctor na yon kasi yung una yung original niya na pedia, tapos yung ENT, and then yan, yung pediatric surgeon. So, after nun, sabi niya, hindi niya daw nakikitaan ng urgency. So, pwede kami mag-decide kailan, pwede kami mag-intay 1-year-old or toddler days niya, ipa-remove. So, ayun. And then, yun nga, sabi niya din, sasabay yun sa paglaki niya. So, yun ang manonotice namin. So, malis kami doon, and then sabi ko, parang hindi pa ako satisfied. Kasi before, nagkaroon ako ng mastitis sa left breast ko. Doon ako nagpa-opera sa East Avenue. So, kinontak namin yung doctor. Apparently, hindi kasi siya nag-reply kung nag-cater siya ng infant. So, ang ginawa namin, nag-walk-in kami sa East Avenue like a week after
namin pumunta sa Philippine Children's. Kasi that time, nung lumaki na, medyo ayoko na magsayang ng oras na gusto ko parang marami na kaming nagagawa para makapag-decide kami. Alam namin yung mga options namin. Yun nga yung kino-consider namin yung age ni baby, yung doctor, hospital, at syempre, yung rate na kaya namin. So, meron na kaming pangalawang option ng doctor, hospital, and rate. And apparently, medyo namahalan kami doon sa rate na yon, given na parang mas accessible sa amin yung hospital kung nasa nandun yung ENT. As in, 10 minutes, 15 minutes biyahe. Makakarating na kami, makaka-uwi, alam mo yun, mas malapit in terms of proximity. So, nagpa-schedule kami, punta kami ng East Avenue. And then, sa ENT kami ni-refer. Kasi wala ding pediatric surgeon doon. Ang meron lang doon, pedia, surgeon, or ENT. Which is sa pedia, hindi naman pwede kasi hindi naman nagsa-surgery lahat ng pedia. Parang yung original namin na pedia. Ni-refer kami sa ENT. So, sabi ko baka madoble lang yung check-up namin. Kasi baka pag nakita niya si baby and yung ultrasound, i-refer niya uli kami sa surgeon or sa ENT. So, since walang pediatric surgeon sa East Ave, sabi ko, sige sa ENT na lang. Para at least meron tayong choice. So, second ENT from East Avenue. Apparently, yung presyo na binigay niya sa amin is doble nung price na binigay nung ENT na first and nung pediatric surgeon. So, parang hindi kaya. Ang laki. Para siyang semi-private yung East Ave, pero doon kami nagpa-check up syempre sa private doctor kasi ang hirap siya, syempre tsatsagain mong lumapit doon sa free lang na tapos yung mga ganon mag-iintay pa, and sa case namin, gusto namin mapacheck agad. So doon kami sa sa private doctor. So that makes sense, pero hindi namin ina-expect na ganun kalaki. Parang super technical na nung kanyang term. Medyo kinabahan kami nung sinabi niya baka. Kasi kapag kailangan niya makita kung nakadikit ba sa skull. Kasi kapag nakadikit sa skull, alam niya kung anong next step na gagawin. Parang ibabare na yung skull para mas malinis ng maayos yung bukol. Which is, grabe no? Grabe talaga ang mga doctor mag-explain. Pero that's how it is. And then yun nga. After nun, parang ekis na kami doon sa hospital na yun and sa doctor na yun. Kasi, yun nga, malaki yung binigay niya, which is, tapos malayo pa. So, parang sabi namin, sige, balik na tayo dun sa ENT. Nagpa-check up ulit kami. Like a week after, talagang every week, wala kaming pinapalampas. Gusto namin malaman agad yung option. Kasi, alam mo yun, para at least, matapos na yung isipin namin kung saan bang doktor, saan bang ospital, sinong doktor, kailan namin ipapagawa. So, para bago kami magplano ng binyag and birthday, alam mo yun, okay na. Kasi yun naman yung lagi pag magulang ka yung health muna ang priority. Yung health ng bata. Ganyan, yung health ng mga anak mo before everything else. So, after a week nun, punta agad kami ng ENT. Bumalik ako sa ENT. Sabi ko, okay, Doc, magpapaschedule na kami. Hindi na namin iintayin pang mag 1-year-old. And then yun, chinek niya ulit. Yun nga, lumaki. Parang nadoble na siya. By that time, nadoble na yung laki niya. Pinaschedule agad namin siya after Holy Week. So, yun ang schedule ng surgery niya. And then, prepare na kami. Body and mind. Nag-undergo siya ng medical clearance. Kasi kailangan i-check muna yun bago yung surgery. Lahat pinagdaanan namin. Hello! Konti lang siya. Kasi kumonti na nga yung milk ko. Dahil nag-less pump ako for a week before nung surgery. Kasi nga mag-fasting si baby. So ayoko siyang masanay na sa akin dumidede. What else do I ask? If he wants coffee. Okay. Teka lang. If Nan wants coffee. Yeah. And then, what breakfast he likes. Oh, ako doon. Kulang pa yan, anak. And then, I'm gonna... ito yung 3 ounces na kagabi naman. Na pinamp ko. My breakfast will be the big ham. Total of 6 ounces. I want the big ham.
Big hang? Yes. Wala na yun eh. Titingnan ko, ha? Okay. Yay! If there's none, then hotdog. If there's none, then burger. Okay? Okay, oh. Thank you. You ask na if you want coffee. So, continue na natin ang ating kwentuhan. So, ayun, okay na yung nagpa-schedule na kami after Holy Week yun. And then, pinaprepare na namin si baby. Talagang alaga din doble kasi bawal siyang magkasakit. Kahit konting lagnat o bosipon, mauudlot ang surgery kasi kailangan fully healed siya, kailangan fully okay yung kanyang katawan, yung health niya para smooth na smooth ang kanyang healing after the surgery. So, dumating na ang araw ng kanyang surgery. Actually, before the day of the surgery, pina-admit na kami sa hospital. Pumunta kami doon ng mga 5 p.m. nandun na kami. And then, to prepare for admission, ang pinaka-kinakabahan ako is yung pagswero sa kanya. Syempre, kasi baby eh. Tapos malikot na. Dati kasi na-share ko din sa isa sa mga vlogs ko na na-hospital si baby. Parang mild pneumonia siya nung 5 months. Pero that time kasi di pa siya gumagapang, di pa dumadapa, hindi pa tumatayo-tayo. Minimal lang yung galaw ng kanyang kamay. That time, sa paa siya naswero nun. Pero this time, sa kamay, gusto nila iswero din. Pero kahit pa sa kamay or sa paa, mas malikot na, triple na yung likot ni baby, doble na, triple na yung likot ni baby. Kasi 10 months na siya, 'di ba? So, ayun, mas doble kulit, mas doble ingat at alaga. So, which is, ayun, yun yung nangyari. But, thank you, Lord. All glory to the Lord talaga na hindi niya pinabayaan si baby, binigyan niya strength, and kami, na family niya, hindi tumigil sa pagdarasal. Syempre, alam mo yun, new experience na yung baby, papa-surgery agad. Although, sabi nga nila, parang sabi ng doktor, ramdam daw niya yung kaba namin. Syempre, tatay din siya, may anak siya. Ramdam niya yung kaba ng isang magulang, lalo na ganong age na ipapa-surgery. Pero, pinacify naman yung emotion, yung kaba namin na yung iba daw, 3 months pa lang, nagsisurgery na, and then major operation talaga, open heart surgery. So, sa age na ni baby ngayon, sabi naman niya, less na yung risk ng complications. And then, tinanong ko pala kung ano yung mga complication ang pwedeng isipin or pwedeng mangyari sa baby. More on sa anesthesia siya. Wait lang mga moms. Ayun. More on sa anesthesia daw siya, sabi ng pediatric surgeon na yung iba nahihirapan, nagsistop huminga, nilalamig, ganyan. So, parang lalo akong kinambahan. Pero, yun nga, tiwala lang kay Lord, sa doktor, at sa baby namin na kaya niya yan. And sa amin din na maalaga namin siya ng maayos after surgery, yung post-surgery na. So, ang gusto ko i-share sa inyo yung kaba ko nung surgery na, syempre, ayun na. Naswero na si baby, and then, gabi na nun, tapos, may mga preparation medicine na ini-inject sa kanyang swero. Tapos, ang mahirap yung sa fasting, kasi nga, na-share ko sa previous vlog ko na start na ako mag-wean ng breastfeeding kay baby nung time na yon, like a week before nung surgery. Kasi gusto ko masanay siya na hindi siya nagko-comfort through breastfeeding back to sleep. Kasi by the time na nasa hospital na kami, baka dun siya parang mabigla na first day na hindi na, wala na akong breastfeeding, ganyan. So, parang unti-unti ko siyang prepare. Kaya, kasi yung yung fasting niya, ang last meal niya or last dede niya, 12 midnight, and then 12 hours siyang walang dede, walang water intake, pagkain before and after the surgery. So, grabe yung awa ko sa baby namin kasi iyak siya ng iyak. Siyempre, gutom. Yun, nung kinaumagahan na, 7 a.m., pinababa na si baby. Sobrang iyak niya nun. Kasi nga, from 11:30 yung last niya dede. From that time, wala na siyang kahit anong dede. And kapag nagigising siya sa madaling araw, talagang tiyagaan. Ang hirap niya, syempre, ihele mo siya, sanay siyang rock to sleep, feed to sleep.
So, that time, hindi na pwedeng kahit anong milk or tubig man lang, ganyan. Kasi fasting nga. Tapos, nakaswero pa siya sa kanyang dito sa kamay. So, mas ingat kami sa paghele-hele sa kanya kasi baka mahugot, ganyan. And hinuhugot niya, nakadalawang beses na natanggal yung kanyang swero. Talagang tripleng bantay. April 10 kami na-admit ng 5 p.m. AM yung surgery, pero mga 7 a.m. pina-prepare na siya, pinabihis na ng, ayun, sobra yung iyak niya, kawawa. Pero hindi pwede kasi padidiin, talagang gutom na gutom siya eh. Pero yun naman, na-overcome naman, thank you Lord. Pero sobrang hirap ng process, lalo na yung sa emotion. Siyempre kay baby, mas mahirap kay baby. Ano pa yung, alam mo yung nakikita mo. Sabi ko nga ako, nakailang surgery na ako, like CS operation, surgery sa left breast. Mahirap in terms sa akin, kinakabahan ako para sa sarili ko. Pero ngayon, parang doble, hindi pa nga doble, triple, quadruple yung kaba kapag anak mo na yung uoperahan and ikaw nag-iintay ka ng balita. So, alam mo yung feeling na nasa teleserye ka or pelikula ka na nag-iintay ka doon sa labas ng operating room kung ano ng balita. And, ayun, ang pinaka, I guess, to cut the story short, ang pinaka nahihirapan yung pakiramdam ko is nung isa lang kasi yung pwedeng bantay. So, si Pao, sabi ko, hindi ko kaya kasi baka mag-breakdown ako. Medyo emotional ako that time. And sabi ko, baka mag-breakdown ako doon. So, sabi ko, si Pao na lang ang kasama niya doon. Nag-iintay siya sa operating room. Pinatulog siya na dun si Pao sa loob ng operating room habang nag-iintay ng doktor. So, binabantayan niya si baby. Tapos, pinalabas lang siya kapag, nung dumating na yung doktor. Ayun, pinatulog ng anesthesiologist si baby and then si Pao yung bantay. Ako nasa kwarto. Totoo pala yung ganung pakiramdam na nakikita mo sa mga teleserye na hindi mapakali. Kasi first time ko na ako yung nag-iintayan, nag-aabang ng resulta. Sanay ako na ako yung nandun sa operating room. Sanay ako na ako yung inooperahan, na ako yung iniintay. Pero ngayon na ako yung nag-iintay ng news, ay grabe pala yung pakiramdam talaga. Na paikot-ikot ako sa kwarto habang nagpe-play ako ng online mass, nag-grocery ako, hindi ako mapakali, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, nasi-CR ba ako, or what, sobrang kaba, na ang bagal ng oras. Nag-iintay ako, sabi nung doctor sa amin before nung surgery, parang 30 minutes lang, ganyan. Pero 1 hour and a half na, wala pa rin update. Nawala ng signal si Pao, di niya ako ma-text. Tinatawagan ko siya, hindi niya ma-receive yung call ko kasi waiting pa rin siya sa update. And then, ayun, ganun pala yung feeling na parang lakad ka ng lakad sa loob ng room habang nag-iintay. Tapos kung ano-anong tumatakbo sa isip mo. Grabe yung kaba, mga mommies. And, nung nag-chat na si Pao na okay na, nandun na si baby, ayaw magpalapa, ganyan. Sabi ko parang okay. Siyempre doon sa recovery room na yon, kasama si Pao, nagdadasal ako, nag-grocery ako. Yun, pray talaga ang guidance. Lord, bigyan niyo ako ng strength, okay si baby, ganyan. And syempre pag nanay ka, kung ano-anong negative thoughts ang tumatakbo sa isip mo, although gusto mo magpaka-positive, pero hindi maiwasan na pumasok ang mga negative thoughts. So, lalo na pag di mo nakikita si baby. So, ang ginawa ko, hindi sumasagot si Pao kung ano nang nangyayari and kung anong oras ba iaakit sa room. So, ako na yung bumaba. Parang nakiusap ako na, kasi isa lang talaga yung bantay. Kasi nga, baby, usually dapat walang bantay doon. Since baby, kailangan syempre ng isang guardian. Bumaba na ako, tinakbo ko from 6th floor to 3rd floor na lang kasi ayoko maghintay ng elevator, hindi sumasagot si Pao. So, takbo ako. Tapos, alam mo yung, nandun na ako sa labas ng operating room, nag-doorbell ako doon. Ang tagal lumabas. Sabi ko, ano na bang nangyayari? Ang pinaka, pa doon, bago pala yun. Like, after the surgery, pinababa kami ni doctor, kinuha yung ultrasound. Tapos, gusto daw kaming makausap. From that moment, grabe, dumoble yung kabang-kaba ka na nga. Nadagdagan pa yung tibok ng dibdib ko. Yung kabog ng dibdib ko na, baka pa bumalis yung takbo ng puso ko no, nung sinabi na gusto kami makausap ng doktor. Like, habang tinatahi niya yung kasi, pinakita niya sa amin yung bukol and ang laki nga niya. Pinahawakan pa kay Pao.
in-explain niya sa amin kung nasan part yung bukol. In-explain niya kung ano yung ginawa niya na natanggal niya naman ng maayos. Pero may kailangan kaming bantayan and kailangan magstay ni baby daw ng ilang days sa hospital para mag-antibiotic, para i-monitor. So, dumoble na naman yung kaba namin. Doon na ako, parang magbe-breakdown na sana ako. Pero, kinokontrol ko yung sarili ko. Kasi ayokong umiyak doon na dahil sa kaba, dahil nandun si Pao. And baka mag-iyakan kami doon. So, kailangan ipakita ko na strong ako para makita niya na strong ako and okay kami. Na hindi kami mag-breakdown pareho. Kasi kailangan, alam mo yung makita na para kayong okay, like emotionally. So, kinokontrol ko talaga, kinocompose ko yung emotion ko, kinokontrol ko yung sarili ko. And then, after that, sabi, sige, sabi ng may mga i-explain yung doctor, tapos yung ipapabiopsy. And ang pinaka-isang naisip ko lang sa lahat ng sinabi ng doctor kung kamusta si baby. Sabi ko, Doc, kamusta po si baby? And then, nung sinabi niya, okay naman si Primo. And then, medyo nag-at-ease ako, tapos sabi ko, okay, Doc. Tapos sabi niya, sige, mag-intay lang ng isang, i-close ko lang yung sinasarado ko lang, sabi niya. So, tinatahi niya pa. So, sabi ko kay Pao, sige, ikaw na lang maghintay. Sa room na lang ako, magpe-pray ako. And then, ayun, bumalik ako sa room. Doon ako umiyak na binuhos ko lahat ng worries ko. Sabi ko, Lord, kayo na bahala. Ganyan, nagpray ako. And then, habang umiiyak ako, nagpe-pray ako. At least doon, mag-isa lang ako, hindi nakita ni Pao or, yun. Isang buhos ng iyak lang and then, okay na ako. Ganun ako kasi umiyak. So, isang buhos lang, kailangan mabuhos ko lang yung nag-ipon na emotion ko and then yun, okay na. Tapos, yun na, dumating na yung time na waiting game na naman. Nag-iintay na naman ako kung kamusta na si baby, na kasama na ba niya, ganyan. Tapos, ayun, nag-chat na si Pao, kasama niya na, kaso ayaw magpababa. Pero after noon, parang hindi na nag-reply si Pao ulit. Syempre, kakatapos lang ng surgery. So, gusto ko makita si baby. Gusto ko siyang makarga, mayakap, mahalikan, ganyan. And gusto ko malaman niya na nandito ako. Nandito si mommy, ganyan. So, bumaba ako. Takbo ako. Ado na si Prime na din. Sabi ko, bababa muna ako. Dumalaw na si Prime. Wala pa si baby sa room namin. So, iniwan ko muna sila sa room. And then, kasama ni Prime yung lola niya, yung mami ni Pao. So, baba ako. Sabi ko, baba muna. Andun din pala si Papa. So, yung tatlo sila nag-iintay. Bumaba muna ako sa operating room. Tapos, doon ako baka pwede yung pumasok or baka pwede palit na lang kami. Ganyan. So, sabi ko, baka kailangan ng dumede. Kasi gutom na si baby. Magto 12 hours nang hindi siya nagdedede. So, tinanong ko kung baka gusto nandun niyang dumede. Bababaan ko ng dede, pero hindi ko na naisip babaan agad ng dede niya. Talagang tumakbo lang ako para gusto ko siyang makarga, makita. Tapos nung pinagsuotan nila ako ng gown, ng hairnet, lahat ng outfit kapag mag-visit sa operating room and recovery room. And then nung pagkita ko kay baby, grabe, naririnig ko na umiiyak na siya eh. Siya lang yung baby doon eh. Tapos, ayun, sabi ko, Kenzie, mommy's here. Tapos, medyo nalaman niya, narinig niya yung boses ko. And then, kinarga ko siya. Nahihirapan kasi siya ng huminga. Yun pala, kanina pala, parang sabi, kanina okay siya. And okay naman yung vitals niya. Nahihirapan lang siya doon sa in-inject sa kanya na antibiotic. Sobrang sakit kasi nun mga mommies. And naranasan ko yun eh. Kasi sa swero yun diretso na ini-inject. And sobrang hapdi niya. Ngayon, since baby, hindi niya kaya. Nag-uusap-usap yung mga nurse na parang nagsisisihan sila. Na sabi ko sa'yo kasi ilagay mo na sa swero eh. I mean, yung dun sa parang tube. Tapos doon dadaan ng unti-unti. Doon dadaloy ng unti-unti. Pero sabi nung isa, parang sabi daw nung isa kwento ni Pao na hindi, diretso mo na, which is doon nahirapan si baby. Kaya doon ako medyo nainis na parang buti na lang wala ako doon nung nagdi-discuss sila. Kasi alam ko yung pain nung antibiotic na yun kapag ka ini-inject. Kasi ilang beses na nga akong naoperahan eh. So what more kung baby, kung ako nga nasasaktan doon, hindi ko kaya ng diretso, parang kailangan dahan-dahan nilang i-inject. Ano pa yung baby, diba? So, nung pinadaloy nila doon sa IV, medyo umokay na si baby kasi nahihirapan talaga siya nung nakita ko. Imagine na nag-iintay ka from that scenario na hindi mo siya nakita ng ilang oras and then
first time na makikita mo siya na parang nahihirapan siya, grabe yung pain sa akin, mga mommies. Sabi ko, Lord, tama ba na pina-surgery namin? May mga ganun na ako sa isip ko. Lord, okay naman si baby, healthy siya before the surgery, pero nakikita ko siyang ganun, nahihirapan. Parang dinudurog yung puso ko. Parang ganun. So, ayoko nang isipin ngayon yung scenario na yun kasi talagang ang bigat sa akin. Yun yung lagi ko nakikita. Yung itsura niya nung nilalagyan siya ng swero. Natakot siya. Iyak siya ng iyak. Nagwawala siya. And yung itsura niya nang nahihirapan siya after ng surgery. Yun yung lagi bumabalik-balik sa isip ko. Kaya sabi ko, Lord, kayo nang bahala, Lord. Give strength to my baby. Give strength to me, to us, to Pao and our family. Everything will be okay. Ikaw na bahala, Lord. Ganyan. So, ayun, kinarga ko si baby and kinakantahan ko siya. Lagi kong paulit-ulit, Mama's here, Mama's here. Okay lang ang baby. Thank you, Lord. Ganyan-ganyan. I love you. Paulit-ulit ako ganun. Tapos, kumakalma naman siya. Andun kami ni Pao pareho. Buti na lang hindi ako pinalabas or si Pao kasi syempre, kailangan kami ni baby eh. So, and then yun, after mga ilang minutes, ayun, pinalipat na kami sa room namin. And then yun. Alam nyo ba, pinaka gusto kong i-share din is, grabe, dumoble yung hyper ni baby. Like, after surgery, parang dumoble yung hyper niya. And, ayun, hanggang ngayon, nagtatatumbling-tumbling siya, parang nagtututuwad-tuwad siya doon. Parang para siyang nagsisirkus. So, kailangan talaga siyang doble bantay. Kasi, syempre, iniingatan namin yung sugat niya, yung tahi. And may follow-up kami next week sa aming doctor. So, prayers talaga, Lord. Sana okay yung overall healing ni baby, overall post-recovery niya, post-surgery recovery niya, and overall okay yung health niya. Sana maging okay na, wag nang bumalik pa kung ano man yung cyst na yun, and talagang yung result ng biopsy yung pinagdarasal namin. Lord, sana benign lang ang biopsy at wag nang babalik pa yung bukol niya. And okay ng overall health ni baby at ng mga anak namin, ng family namin. So, ayun. Yun ang mga mommies. Sobrang haba na ng vlog na to. Kung meron kayong tanong, like, kasi may mga friends ako, tinatanong anong nangyari, ganyan. Pag ina-explain ko, nakakapa kami ng ganito, lumaki. So, nag-worry din sila kasi may nakapa din daw silang ganon. So, kung meron kayong questions and same experience, just comment down below. I'll try to check yung mga comments nyo and see kung paano ko kayo matutulungan based from our experience. So, ang pinaka dito is yung magtiwala tayo kay Lord. Yung mga sign na binibigay niya is nagli-lead sa magandang decision na gusto niyang gawin natin. So, yung pinaka-sign na na-receive namin is yung paglaki ng bukol niya. Kasi kung hindi naman yung lumaki ng doble from the moment na napansin namin yung bukol niya, hindi naman kami magde-decide na ipatanggal agad, which is kailangan na ding tanggalin kasi yung isa sa in-explain ng doctor is yung skull ng baby is super soft. So, nag-iwan ng curve. Sabi ng doctor, doon kami kinabahanan, nag-iwan ng curve space sa skull niya yung bukol. So, kung lumaki pa yun, mas malaki pang curve yun. And to think na manipis lang daw ang skull ng baby, syempre, nag-form pa yan, nag-grow pa yan. As time goes by, as they age, as they grow older, syempre, mas delikado na mas nag-intay pa kami na mas lumaki pa yun. So, best decision din talaga. Lord, thank you na binigyan niya kami ng sign na okay, kailangan na ipa-remove yun. And ayun, thank you Lord for everything, for the strength, for the guidance, and continuous blessing talaga. Tiwala lang kay Lord. And ayun mga mommies, thank you for listening to my story. And alam ko nakaka-relate yung mga mommies dyan. Kasi, di ba, sobrang iba ang motherhood talaga, ibang impact niya sa atin. So, ayun, thank you so much for watching my vlog, and I will try my best to have a sit-down kwentuhan, and not just yung mga short reels, but to try my best to have time for sit-down chikahan
sa ating mga mommy viewers. So, thank you so much for watching and thank you for supporting me every time I upload my vlog. Thank you for watching my videos and I'll see you guys on my next one. Bye, mommies. Take care. God bless.